Hello, may buntag sa tanan. Pakitapik sa imuhang katapat, basi katulugon gihapon, labi ba kayong panahon. Ay, nagulan na di ay. So, maing buntag, akong ginahangyong tanan na manindog. O kung naay bakante nga lingkuranan sa imong atubangan, lihog ko, move forward. Okay, dagan kayong salamat. Magpaatubang punta. Ayan, dagang salamat. Sige, pwede din mo i-greet ang imuhang katapat. Dig na siya, maing buntag. Good morning. Igna mo siya, welcome. Kasi first time sa imong katabad, igna siya, welcome. Ayan. Andam na ba ta para atong simbahon ang atong buhi na Diyos? Amen? Dagan kay nagakahitabo karon no? Pero gisulti sa word ni Lord that those who love Him will rise like the sun in all its might. Amen? So tanan ta diri, we claim that we love the Lord. Nga gihigugma nato ang atong buhi na Dios. So wala tay angay ikabalaka. Amen ba? Amen. Kay ginaprotektahan jud ni Lord ang mga tao nagamahal sa iyaha. Amen. So karon ato siyang simbahon, ato siyang dayigon with all of our strength, with all of our might. Amen. So are you ready to worship the Lord in this place? Amen. Can we give the Lord a mighty roar of hallelujah? In 1, 2, 3. Hallelujah! Woo! Joy to the world, the Lord
let's continue to worship our God. Minsan triya tunay mga problema sa kinabuhi. Ikay mo katapat, ako kay mong Ginoo. Yeah. Kung ikaw may problema, sultiin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultiin siya. Kung tunay pagkinahanglan, sultiin siya. Tananin mo pag-atos, isugid ka niya. Kaya ang Diyos ilipungulot, kung di siya butangan, di niya makita ang imo pag-atos. Sultihan kung ikaw ang tanan, may katubagan ka, Jesus. Kung ikaw may problema, sultiin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultiin siya. Kung tunay pagkinahanglan, sultiin siya. Tananin mo pag-atos, isugid ka niya. Kaya ang Diyos dili pumulong, dili siya bumangan, di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ka, Jesus. Siya ang Diyos sa panalangin, kung kanyaway pagkabaling. Kay siya ang Diyos na tinungdan sa tanang ikinahanglan ko. Siya ang Diyos sa panalangin, kung kanyaway pagkabaling. Siya ang Diyos na katubagan sa tanang pag-angkong ko. Yeah. Kung ikaw may problema, sultiin siya. Kung ikaw may kabala ka, sultiin siya. Kung tunay pagkinahanglan, sultiin siya. Tananin mo pag-atos, isugid ka niya. Kaya ang Diyos dili pumulong, dili siya bumangan, di niya makita ang imong pag-atos. Sultihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ka, Jesus. Siya ang Diyos sa panalangin, siya ang Diyos sa panalangin. Kung kanyaway pagkabaling, kay siya ang Diyos na tinungdan sa tanang ikinahanglan ko. Siya ang Diyos sa panalangin, kung kanyaway pagkabaling. Siya ang Diyos na tumagan sa tanan. Siya ang Diyos sa panalangin, kung kanyaway pagkabaling. Kay siya ang Diyos na tinungdan sa tanang ikinahanglan ko. Siya ang Diyos sa panalangin, kung kanyaway pagkabaling. Siya ang Diyos na katubagan sa tanan pag-angkong ko. Hallelujah! Siya ang Diyos na katubagan sa tanan pag-angkong ko. We serve a living God, amen. Nag-serve ta sa buhi nga Ginoo, and He deserve our praises. Hallelujah. Walay makatupong o walay makalabaw o Diyos sa kalipay na imuha. Gipabati ka na mo. For in your presence, there is fullness of joy. And thank you for your presence. As we continue to worship and to praise your name, Father, Lord. Embrace us with your love and fill us with your spirit. Today we declare our love to you. I have found exceeding joy. Jesus answered when I called this name that has saved me. Pure love that
us pray. Our loving Heavenly Father, Lord God, salamat sa kalipay that we have received because we know the truth and that our Lord Jesus Christ came to save us. And so we can celebrate Christmas, O God. Father, this today, December 3, first day sa December, Lord, the month where we celebrate Christmas. Father, we pray that the joy that we have received, ma-share namin, Lord, sa aming mga loved ones at mga kaibigan. Lord, ang gusto namin na sila din ay makatanggap sa kalipay nga among nadawat tungod sa among Ginoong Jesucristo. Father, ang kalipay mag-reign, Lord, sa tanan nga mga pamilya, sa among mga pamilya, O God, that we become your instrument para ma-share namin, Lord, ang truth about the Lord Jesus Christ. Father, bless the word that we are going to hear today. And then, Lord, prepare the hearts of your people. Indeed, we will be reminded, Lord, for the joy, Lord, that we have received from you at magiging ma-manifest namin ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Ginoo. Salamat, Lord. Bless our first-timers who are with us. We invited them because you love them, Lord. And we also, Lord, pray for our country, lalo na ngayong umaga, mayroong bomba doon sa Marawi City, Father. Among giampo, Lord, ang mga pamilya nga naapektuhan, O God. Ug among giampo, Lord, ang mga authorities that they can do what is right, Lord, to bring restoration, Lord, sa mga destruction na nangyayari, Father. Lord God, you are sovereign and in control. And we pray, Lord, we know, God, that this country will be peaceful when we have a true relationship with the Lord Jesus Christ. Father, we love you. Lord, your presence, Lord, is what we need today. This morning, Father, bless our worship time with you. In Jesus' name, amen. Amen. Palapakan. Hello. Okay. Good morning sa lahat, no? At sa mga first time, na ba tayo mga first time karon? Can you raise your hand dito sa baba? May mga first time ba? Meron kayong na-invite? Meron ba? Meron sa likod. Good job sa likod. Welcome. Napa? No? Oh, meron din. Yun. So, sa taas naman, meron bang first timers dyan sa taas? Okay, welcome. Merry Christmas sa ating lahat. Amen. So, December 3 na. At ano ang i-celebrate natin sa month of December? Christmas. Excited ba mo sa inyong Christmas? Yeah? Okay. No? Pila na Christmas inyong na-experience? Daghan na. Single pa rin. Amen. No? So, Christmas. Nganong naamay Christmas? No? Why are we celebrating Christmas? Nganong naaman? Cebuano service man ta, no? Pero I know nga most of us makasabot man, so halo-halo lang ta. Kay dili ko ka-straight og Cebuano, dili po ko ka-straight og English, dili po ko ka-straight og Tagalog. So Mexican lang ta karon. Okay, so another one is cellphone, no? I hope no one is dili mo i-allow nga ma-distract mo sa inyong mga cellphone. So the word of ang word na to, ang title is Year of Building Up Joseph, Mary, and Jesus. Okay? So Joseph, Mary, and Jesus. So JMJ. Okay? Unsa ang mga encouragement, mga lessons, or mga leksyon nga atong makuha gikan sa kinabuhi ni Mary, ni Joseph, o ni Jesus. Karong Christmas, no? Karong Christmas season, of course, kabalot nga dili gyud December 25 exactly ang birthday ni Jesus, di ba?
Kabalo ta ana, tanan, kabalo ba ta? O gatuog yun ta nga December 25. Dili, wala ta kahibalo actually sa exact date. But kabalo ta nga natawag yun si Jesus. Amen? And then, ang estimate sa mga Bible scholars, nga natao siya during a time of summer. No? Ang December is winter. Na-ice. Di ba? Na-snow pala. So, summer ang most appropriate. Kasi ang mga shepherd nasa labas ng field. Kung winter, they cannot survive the cold. Okay? So, summer daw yun. So, dahil nasa labas yung mga shepherd at saka mga sheep. Okay? So, yan. Hindi December actually. So, anong plano nyo ngayong Christmas? Maybe, ang expectation nyo na ang Christmas nyo hindi ganon magiging bongga, no? Hindi gaanong bongga, or medyo tipid, no? Medyo may budget pero hindi talaga bongga na budget, di ba? Or you consider your Christmas na ay struggling, no? Or maraming problema, maraming setback. Sinong ganon? Yan ang laman ng iyong puso at isip ngayong Christmas. Na hindi man, wala man, hindi man makauwi yung aking mga anak, hindi man kami magkasama ng aking mahal, nasa abroad man siya. Di ba? So for you, ang feeling mo hindi perfect ang iyong Christmas. Amen? Meron bang ganyan dito ngayon? Meron bang ganyan? Nasa feeling mo, hindi perfect ang Christmas mo, hindi ideal, maraming kulang. Amen? Na ba? Okay, so gano'n, no? So, tingnan natin si Mary at saka si Joseph kung paano sila nag-respond sa kanilang first Christmas, pinakaunang Christmas. Tingnan natin kung perfect ba ang kanilang experience. Amen? So, basahin natin Matthew 1:18 to 24. Tayong lahat ang magbasa. Okay, 1, 2, 3. Now, the birth of Jesus was as follows. When his mother Mary has been betrothed to Joseph. Stop muna. Betrothal, no? Ang culture ng Jews, bago mag-asawa, i-betroth, meaning sabutan sa pamilya, mag-agree sila, na hindi pa na siya, murag engagement sa toa, di ba? Pero ang engagement nila, ang betrothal is parang mag-asawa na. Pero wala pang sexual intimacy between the two. No, hindi muna sila magsama kasi mag-prepare pa ang husband at ang asawa din, ang babae din, mag-prepare sila both bago sa kasal, which will take about 1 year to happen. Okay? Ganyan ang culture ng Jews. So, Mary was betrothed to Joseph. Okay, continue. Before they came together, a euphemism for having a sexual relationship, she was found to be a child by the Holy Spirit, nabuntis by the Holy Spirit. Verse 19. And Joseph, her husband, being a righteous man, not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly, sikrituhin lang. But when he had considered this, behold, pinuntahan siya ng angel, appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that child na nasa sinapupunan niya is of the Holy Spirit. Okay? And then, verse 21, she will bear a son. And you call him Jesus, for he will save his people from their sin. Now, all of this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. No? Through the prophet. Verse 23, behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call him Emmanuel, which translated means God with us. Yung prophecy na yan, makita sa Isaiah 7:14 na ating pag-usapan later on. Verse 24, and Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him. Nag-obey si Joseph and took Mary as his wife. Verse 25, take note, but kept her a virgin until she gave birth to a son. So Mary was a virgin,
virgin birth si Jesus until she gave birth to Jesus. Amen? That's why in the Bible, there are brothers and sisters. May mga kapatid si Jesus after nanganak si Mary. Okay? And he called his name Jesus. So mga lessons that Mary, mga leksyon that Joseph and Mary experience sa kanilang first pinakaunang Christmas. Hindi natin totally ma-imagine, no? Ano ang feeling ni Mary nung bigla siyang na buntes, okay? Binisita siya ng anghel, and then nabuntis siya, miraculous conception. At nagiging mother siya, no? To a perfect baby, a perfect child. Na-imagine nyo ba kung paano magpalaki ng perfect na bata? Alam ko, yung mga mami dito, naka-experience kayo paano magpalaki ng bata, pero hindi perfect yun na bata. But Jesus is a different child, okay? Perfect siya na child. Nasa Bible yan. He grew in knowledge and wisdom in agreement with God's and man. No? Ganon na verse. Okay? Jesus was a perfect child. And then, yung faith ba, ang pagtuon ni Joseph ug ni Mary, mao gyud ang susi ngano nga ang plano sa Ginoo, no, for mankind, to save mankind nangyari dahil sa faith, no, sa pagtuo ni Joseph ug ni Mary. Amen. So faith is key. Ingna, faith is key. O ang susi mao gyud ang atong pagtuo. Daghang butang sa atong kinabuhi nga kinahanglan gyud ta dunay pagtuo. No, kay ang pagtuo nato mao gyud ang susi nga mahimo sa Ginoo ang plano niya, nga magamit ta ang plano niya sa atong mga kinabuhi. Amen ba? No? So our faith ang gagamitin ni Lord to accomplish something bigger from our ordinary experience. Okay? Our ordinary existence. Kung magpagamit ka sa Ginoo. Ingna mo tapad, kung magpagamit ka sa Ginoo. No? Okay? Ma-experience nato something more than our ordinary existence. Di ba? In this ministry, wala ta ka-imagine nga, first of all, nga maging pastor ko. O kaning mga associate pastors nato, wala sila nagplano magiging pastor sila. Basta nga ito, mga network leaders, wala na nila plano. Nagpagamit lang sila sa Ginoo. Amen? Amen. So I never imagine na makahimutag inani kadako nga building. Okay? Wala na ito nigi-imagine. Wala na ito nigi-plano. Nagpagamit lang tao. Kamong tanan na humani. Tungod kay doon na tayo pagtuo sa Ginoo. Amen? And then, wala po ta nagplano. Nga mo inanigid kadaghan ang atong ministry. So bottom line, ang pagtuo nato mao'y susi. Diba? Tungod kay doon na tayo pagtuo. No, nagpagamit ta sa Ginoo. Morning nahitabo ni karon. O ang inyong pagtuo pod, kung magpagamit mo sa Ginoo, mo po'y gamiton sa Ginoo para sa mga amigo ninyo, para sa pamilya ninyo. Is that amen? Amen. Nagpagamit si Mary ug si Joseph. Mao nga ang plano sa Ginoo nahitabo gyud sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. God's plan for mankind was fulfilled. Amen. At may problema ba o wala? Maraming problema, no? We can imagine na si Mary was being criticized by other women. Baka chinismis siya ng mga kapitbahay. Kasi bigla siyang nabuntis, hindi nila alam kung sino ang tatay, di ba? No? Kung mayroong nabuntis, hindi niyo alam ang tatay, di ba? Chinismis nyo, di ba? Ganon din si Mary, or maybe much worse because of the culture of the Jews. Hindi acceptable yun. In fact, stoned to death. Kaya sabi ni Joseph, sikrituhin lang natin to para hindi naman ma-stone to death si Mary. Amen? Maraming problema, trials, hardship. No? So that's our encouragement that if we hold on to the faith that we have in Jesus Christ, kahit maraming trials, pwede tayong gamitin ni Lord. Amen. So the first point is, number 1, cling to faith.
in less than ideal circumstances. Circumstances na hindi naman ideal. Maybe your family, your situation today is not ideal. Maraming struggle, marami kayong dinadaanan, Tagalog, pinagdadaanan, di ba? Hindi perfect, pero cling to faith. No? Kasi faith is key. Cling to faith. Hawak, cling to your faith, meaning hold on to your faith. Di ba? Luke 1:30, sabi dyan, the angel said, huwag kang matakot, Mary, for you have found favor. Favor pala, sabi. Yung pagkabuntis mo is a favor from God dahil ikaw ang napili ni Lord na kanyang instrument, no? Where the baby, the Son of God, will be born. It's a favor. Amen. And then, and behold, you will conceive in your womb, bring forth a son, and call his name Jesus. So, kahit maraming discouraging kanang nangyayari sa buhay ni Mary at saka ni Joseph, they hold on to faith. Ikakasal na, no? Nabuntis pa. Okay? Ano ang excitement kung malapit ka ng ikasal? Dito. Ano ba ang excitement nyo kung malapit ng ikasal? Di ba? Excited ang babae, excited din ang lalaki siyempre. Okay? So excited si Mary nang biglang binisita siya ng anghel at sinabihan siya na buntis siya at yung anak niya tawagin niyang Jesus, and then he is ito ang the son of he called him the son of the most high, meaning the son of God. Di ba? The son of the most high, the son of the almighty God. So nabag-o ang plano ni Joseph o ni Mary. Nakapangutana daw mo sa Ginoo, Lord, nganong imo mang gibag-o ang akong plano? Di ba? Kisa sa inyo na bago na ang plano ninyo, lahi inyong plano, lahi ang nahitabo. Wala man kay plano nga magiging, for example, magiging abogado. Aksidente lang, di ba? Wala kay plano. Wala man kay plano, sa mga butang nga wala ninyo giplano pero nahitabo sa inyong kinabuhi. Wala man mo'y plano nga madato pero nadato lang. Di ba? Amen. Amen. Di ba? Daghang butang nga wala nato giplano. Okay? Nabag-o. Si Mary, mauna yang nahitabo. She was about 14 to 17 years old, very young. Mao man na ang marriageable age sa unang panahon. Karon unsa na ba ang marriageable age? 35 na? Sa una, 14 to 17. Virgin siya. Okay? Hindi siya from a prominent family, meaning ordinaryo nga pamilya siya gikan. Ordinaryo nga babae, ordinaryo nga family from an ordinary town. Okay? Nazareth was a farming town. No? Farming. Kaya ang trabaho sa una, farming, fishing, kung dool ka sa dagat or sa dako nga lake, fishing usually, then farming kung nasa inland ka. Kaya si Joseph, ano ang trabaho niya? Karpintero. Di ba? Carpenter. So, Mary never expected na gamitin siya ni Lord. Amen. In something that would change the course of humanity. Hindi alam ni Mary na gamitin siya ni Lord that will change the course of humanity. Hindi yan alam ni Mary. Okay? Kasi hindi all-knowing si Mary. She is just a simple woman, ordinary woman. Amen. Okay? So the point is, kung gamitin ni Lord ang mga ordinaryong tao like Joseph and Mary, pwede rin tayo magamit ni Lord. Di ba? This Christmas season, pwede kayo ang gamitin ni Lord. So ang Christmas natin, hindi lang yan siya. Siyempre, palagi na lang party-party, kainan, inuman, no? Enjoy, program, bigay ng mga gift. Hindi lang yun. Gagamitin ka ni Lord ngayong Christmas season. Amen.
Amen. Pwede ka ba magamit ni Lord this Christmas season? Amen. So, pangalawa na sabi sa Luke 1:34, how could this be since I am a virgin? Yun ang sinabi ni Mary. Di ba? So, Mary is a woman of moral purity. Moral purity, mabait. Mabait na babae. May moralidad, di ba? Ibig sabihin, your moral purity or our moral purity ay importante para magiging useful tayo ni Lord. Di ba? Mga Christian, ang ating character, ang ating moral purity kailangan para kung mag-share tayo, hindi tayo tatawanan ng ating mga kapamilya. Di ba? Tama ba? Sometimes we Christians, we become ineffective in sharing the truth of the gospel kasi may nakikita silang hindi maganda. But Mary, ginamit siya ni Lord because of her moral purity. Amen? Amen ba? Okay. Amen. So, watananad ng hilom, no? Okay. So, sabi dito, in fulfillment of a prophecy. So, yung nangyari, hindi lang yung nangyari, basta nangyari. Nasa Old Testament, sinabi na yan ni Lord. So, God chose Mary for a crucial part of God's plan. Ginamit ni Lord si Mary para mangyari yung kanyang plano. So, from the start, na plano ito ni Lord, na ibigay niya si Jesus to coming into the world through a sign of a virgin birth. Sabi mo, virgin birth. So ano ang virgin? Sino ang virgin? Ang birth. Virgin birth of Jesus. Ang pagiging tao ni Jesus coming from a virgin birth. No? Okay? Virgin birth. Si Jesus, virgin birth ang kanya. Okay. So Isaiah 7:14. Ito yung prophecy na nasa Bible, sa Isaiah sa Old Testament. Sabi diyan, therefore the Lord Himself will give you a sign. So isa ka sign. Sinasabihan tayo ni Lord in advance na ito yung mangyayari na ang kanyang anak ibigay niya through a virgin birth. No? A sign. And the virgin will be a child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. So virgin birth ang pagpanganak ni Jesus. Ano ang virgin? Ang virgin birth, but Mary did not remain a virgin. No? Makita natin yan later on sa following verse. Sa Matthew, sa verse 25, no? But later on, no? Later on, makita natin. So the lesson, God uses the Marys. Ginagamit ni Lord ang mga Marys of the world. Simple women, simple people, ordinary people, like you and me. Living through tough times, may mga problema, hindi tayo perfect. Pero pwede tayong gamitin ni Lord para sa kanyang malaki or maganda or perfect na mga plano. Amen? Pwede ka gamitin ni Lord. Sabihan mo yung katabi mo. No? Pwede ka gamitin ni Lord. Lalo na ngayong Pasko. Ano kaya? No? Try to listen to God kung anong gusto niya na gawin mo ngayong Pasko. Amen? Amen. So, ang circumstances ninyo, ang buhay nyo, maybe hindi perfect ngayong Pasko. Marami may mga problema, may mga difficulties, but pwede ka gamitin. You can be part of God's kingdom. Ano kaya ang paggawa ni Lord sa iyo this Christmas? Amen? At anong pwede mong magawa ngayong Christmas? Pwede nyo isipin yan sa pamilya nyo, sa buhay nyo. Gusto natin, sa kanta natin kanina, the joy that we have. No, malipayon ta. That's why we have happiness group. Di ba? Gusto natin happy din yung ibang tao. Ang totoong happiness yung natanggap mayroong relationship kay Lord Jesus Christ. Amen? Sino sa inyo may mga happiness group na? Amen. Yan ang gusto ni Lord. Okay? So it is our faith displayed in less than ideal circumstances. Hindi kailangan na perfect ang ating mga buhay. No, hindi kailangan na wala tayong problema bago tayo magamit ni Lord. Huwag mong hintayin yun, hindi yun mangyari.
Ang gusto ni Lord, makita ang faith mo na kahit may problema, pwede ka magpagamit kay Lord. Amen? Lalo na ngayong Pasko. Amen. Bakit ngayong Pasko? Because ngayong Pasko, marami kayong family reunion. Marami kayong parties. At magiging opportunity siya para ma-share natin ang ating joy, ang ating kalipay, because we have a relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Amen. Second point is fully trust God. Inaayaw pagduha-duha day. Dong. Oh, walay pagduha-duha. Sa Luke 1:38, ingon ni Mary, "Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me." Grabe ang faith ni Mary, di ba? Himoa, Lord, ang imong plano, according to your word. Mo may imong gusto, Lord, mo may imong gisulti na sa Old Testament pa, let it happen to me, according to your word. And then, the angel departed from her. Mission accomplished. Ang angel umalis na kasi si Mary, no, tinanggap kagad yung kanyang mission, no, magiging mami sa the Son of the Most High. Okay? So, Joseph and Mary fully trusted God. Wala sila pagduha-duha. Sa NIV, ang translation is, "I am the Lord's servant. May it be to me as you have said." Lord's servant, no? Kung servant ka, doon na kay katabang sa balay, sugoon ni mo, unsa may mo himuon kung sugoon ni mo, dili mo tuo. Di ba? Di ba? Ang servant mo tuo, gyud. So for Mary, she is a servant of God. So mo tuo gyud siya. Mo follow siya sa instruction sa Ginoo. Amen? She has no idea ano ang mangyayari sa kanya. She has no idea kung ano ang maging future niya. But sabi niya, she fully trusted God. No? Hingsalig siya sa Ginoo. Ang usa ka servant, ingon niya, "I am the servant, the Lord's servant." So, servant siya, dili siya mag-refuse sa kagustuhan sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, nga siya ang gipili, nga mahimong instrumento, nga mahimong mami sa the Son of the Most High God. Amen? So ang leksyon ani, nga usahay, kahit hindi natin naintindihan lahat na nangyayari at nabago ang direksyon ng buhay mo, trust God. Amen? Di ba? There are times na we will say, ano ba itong nangyari sa buhay ko, Lord, hanggang ngayon? Maganda na sana yung trabaho ko, but bakit ito ang nangyari? Di ba? Or ano pa? Akala ko, Lord, siya na, bakit hindi natuloy? Di ba? Trust God. Amen. Trust God. And the third point, follow God's plan, not your own. Okay? Follow God's plan. At ngayon, pumunta tayo sa buhay naman ni Joseph. Kay kanina, puro Mary yun. So ngayon si Joseph naman, tingnan naman natin ang kanyang example. Matthew 1:19. And Joseph, her husband, being a righteous man, not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly para dili siya maulawan. Verse 20, but when he had considered this, habang pinaplano niya, ang gusto niyang gagawin, sa tingin niya na tama, behold, binisita siya ng isang anghel, appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? Alam nyo na yan, no? At ang response ni Joseph, sa verse 24, sabi dito, and Joseph awoke from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife. But kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. Okay? So Joseph,
Sabi dito, this faithful man was able to change his plan to stay in line with God's will for him. Pwede tayo magiging faithful kay Lord, no? Faithful, musalig sa Ginoo. Bisag na bag-o ang atong mga kinabuhi, ang mga plano nato sa kinabuhi, we continue to trust God like Joseph's example. Amen? Ano kaya ang iniisip ni Joseph? No? Nung nalaman niya na nabuntis na pala si Mary, di ba, they are betrothed, may 1 year sila na preparation, then bigla na lang nalaman niya na buntis na yung uyab niya. Siguro na pag-isip kung kayo yan, siguro na pag-isip si Joseph, sabi ni Joseph sa isip niya, akala ko mabait si Mary, sobrang bait pala. Di ba? Bigla na lang nabuntis, sino kaya ang lalaki? Di ba? Mga men, di ba? Ganon ba iniisip nyo? Nabuntis yung uyab nyo at hindi ikaw, di ba? Mapag-isip ka talaga. Sino kaya ang lalaki? Mas gwapo ba siya sa akin? Or mas mabait ba siya? Mas matalino? Mas maraming pera? Maganda ang trabaho? Di ba? Or mag-isip ka, sino kaya? Baka sundalo. Kasi ang Nazareth pala, about 4 miles away, mayroong Roman detachment or garrison. No? Maraming sundalo. 4 miles away from Nazareth during the time. At yung mga sundalo during weekend, pupunta sa Nazareth para magiinuman ng murang alak, di ba? At women. Wine and women on weekends. Kaya, di ba sa Bible, mayroong nasabi, is there something good in Nazareth? Because parang red town ang Nazareth. Maraming babae, prostitution, at maraming beer house. Okay? So parang ganun, kasi malapit sa sundalo, mga garrison ng sundalo. Okay? So, Joseph made a plan. Dahil may problema, buntis si Mary. Ano ang plano niya? To do it quietly, para hindi naman mapaya si Mary, kasi mahal niya si Mary. At he still believed na totoong mabait si Mary, baka na-disgrasya lang. Okay? So yun ang plano ni Joseph. But God told him a different plan. Pinadala ang anghel kay Joseph, kinausap siya. In other words, Joseph kept his heart open to what God wanted from him. Amen? Si Joseph, his heart was open. Nung sinabihan siya ng angel, okay, tinanggap niya agad ang plano ni Lord sa buhay niya. Ang lesson, ikaw ba open sa plano ni Lord? Amen? Ikaw ba open sa mga plano ni Lord? Kung mabag-o ang imong plano, no, dawaton ba nimo? Or magpagamit ka ba sa Ginoo? Okay? Di ba sabi ko ganina nga, mga associate pastors nato dire sa simbahan, kaming tanan, halos wala may plano nga magpastor. Di ba? Nagpagamit lang yun ta sa Ginoo. Okay? Si Lord gihapon ang nasunod. Ang ato mga leaders dire, wala man na plano nga mag-lead og happiness group. Basta hinsunod lang sa Ginoo. Amen. So, inay mo tapat, open ba ka sa plano ni Lord sa imo, ha? Okay? Open ka ba? Dawaton ba nimo kung unsa ang gusto ni Lord nga imong himuon? Open ka ba nga bisag busy ka, maka-open ka og happiness group sa imong mga friends? Di ba? Bisag isa lang na, duha lang na, or tatlo lang. It could spell the difference na yung kaibigan mo, makilala, matanggap si Jesus at magiging masave sila kasama sa kingdom ni Lord. Amen. Alam natin sa panahon natin na malapit na yun ang pagbalik ni Lord. Di ba? Ganinang buntag ba? Ang ganinang buntag, gabi ba to? Gabi, naglinog na po. Di ba? Naaman na sa Bible nga ang linog will be more frequent at stronger, closing pag malapit na. Parang yung pregnant woman na habang papalapit na sa yung pagpanganak, di ba? Mas frequent na yung
contraction ng pain. Amen? So, Joseph did not procrastinate. Sa verse 24-25, he obeyed immediately. He obeyed to the letter and did not misinterpret. Kasi ang plano ni Lord, di ba ang plano ni Lord, virgin birth? No? Virgin birth, kasi sign yon yung pagka-virgin birth of Jesus. Isang sign yon, sabi ng Bible. And Joseph, being the man, hindi siya nag-misinterpret. Okay? Matthew 1:25, but kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. Joseph obeyed to the letter, did not make any misrepresentation. Sino sa inyo mga lalaki, nung malapit na kayong ikasal, na misinterpret nyo? Sabi nyo, baka pwede na, malapit naman tayong ikasal. Di ba? Misinterpretation yon kasi ang standard ni Lord, huwag mong galawin hanggang makasal kayo. Di ba? Si Joseph and Mary, nakasal na sila. Mag-asawa na sila. But Joseph kept her a virgin. Hindi siya nang-misinterpret. Maintindihan ito ni Lord. Anyway, kasal naman tayo. Asawa man kita. Di ba? Hindi nag-misinterpret si Joseph. He obeyed God to the letter. Sabi ng verse 25, he kept her a virgin until. Until kailan? Until she gave birth to a son. Okay? Ibig sabihin, after she gave birth, they resume their normal relationship as husband and wife. Bible yan, di ba? That's the Bible. I know some of you, mayroong mga misinterpretation dati. Hindi totoo yun. The totoo is they resume normal relationship as husband and wife until Jesus was born. A simple truth sa Matthew chapter 1 verse 25. But the point is Joseph obeyed to the letter. Did not make any compromising na pwede na. Anyway, mag-asawa na tayo. Amen. Lesson, our plans in life may have to change because God has something different for us. Ang plano ni Joseph, happy sila as a family, di ba? Pero may ibang plano si Lord, gamitin niya si Mary to be the mother. At of course, si Joseph as the father. Paano ba natuto ano ba ang unang trabaho ni Jesus? Carpentry. Saan niya natutunan yun? Sa kanyang tatay. Di ba? Ako CPA, wala talaga sa isang anak ko naging CPA. Walang sumunod sa akin, di ba? Amen. Pero meron namang sumunod na parang corporate man. Okay? So yun. So, ano ba ang agenda mo this Christmas? Are you willing to follow God's idea? God's agenda? Okay, pag-isip kayo kung anong plano nyo ngayong Christmas. May plano ba kayo? Kayo ang mag-blow out sa pamilya nyo, mag-gathering. Ikaw ang gumastos. Ikaw ang nagbangka. Di ba? Ikaw naman nagasto. Make it an opportunity to share Jesus to them. Di ba? Di ba? You have the influence, you have the authority. Do it in a nice way, of course, no? In a loving way. Amen. So, sabihan mo yung katabi mo, follow God's plan, not your own. Amen. Magpagamit tayo kay Lord. Willing to change our agenda to abide or to align sa agenda sa Ginoo. Next point is praise God amidst uncertainty. No? Bisan usahay, lisod, sabton ang nahitabo sa atong mga kinabuhi. Sama kayang Joseph ug Mary. Wa man to nila nasabtan tanan. They are simple people, di ba? Faithful people. Pero sabi dito, si Mary, hindi niya naintindihan lahat, pero she praise and worship God. Luke 1:46. And Mary said, my soul glorifies the Lord. That's worship. And my spirit rejoices in God, my Savior. Nagpasalamat. For He has been mindful of the humble state of His servant.
From now on, all generation will call me blessed. Di ba? Tayo hanggang ngayon, all generation, we call Mary blessed. He is or she is a blessed woman. Siyang gigamit ni God the Father, no, to bear His Son, Jesus Christ. For the mighty one has done great things for me, holy is His name. Maka-praise ba mo sa Ginoo? Maka-worship ba ta sa Ginoo? Bisag daghan tag problema? Amen? Bisag dili perfect ang atong mga kinabuhi, maka-praise gyapon ta sa Ginoo. Amen? We can praise God. Bisag nabombahan ang Marawi City. Dili man to Marawi City, Marawi University, no? Sa gym. MSU. Yeah, MSU. Okay? We can still praise God because we are still free to worship in a democratic country. Amen. We can still thank God because we have our families this Christmas season. Diba? We can celebrate together. Yung mga nasa abroad nakauwi, and you can celebrate as a family. Diba? Yung iba sa atin, wala na yung mga mahal natin. Diba? But we can still celebrate. Mabait si Lord sa atin. And we can still praise God because we can invite friends, relatives to a gathering this Christmas season. And most especially, we can share the gospel to them. So lesson, find ways. Dili lang video ang find ways. May we find ways to hold on to our faith in God amidst uncertainties. Amen? Amidst uncertainties. And last, 5 reasons why Jesus came. Alam ko, alam nyo na ito. So, review. No? Bakit kailangan dumating si Jesus at maging tao? Bakit kailangan si Jesus dumating at maging tao? No? 5 reasons lang. Marami ito. No? You can have as many as 30 or 50 reasons. Pero we'll just discuss 5 para hindi masyado mahaba. Number 1, to do the will of the Father. Yung pagpunta ni Jesus is will ng Father in heaven. Mula pa sa Old Testament. In fact, mula pa noong nagkasala ang tao. Sa Genesis chapter 3, nagplano na si Lord na one day, ipadala ko ang isang anak ko through a woman. Through the seed of a woman. Di ba? Nasa Genesis yan, chapter 3. So, it is the will of God to send His Son para i-redeem tayo sa ating mga kasalanan from the work of the enemy. Okay? And then, Hebrews 10:7, sabi dyan, behold, I have come to do your will, O God. So, si Jesus ang nagsalita. Di ba? Sabi ni Jesus, I have come. Naging tao ako to do your will. So will talaga ni Lord na pumunta ang kanyang anak. So God the Father at saka si Jesus, they are united sa kanilang purpose. Kaya sabi ni Jesus, the Father and I, we are one. United sila. One desire, one goal, and that is to save mankind. Kaya tayo sa ating ministry, gusto natin one goal din. Ano ang goal natin? To win souls and make disciples. One goal, aligned to the goal of God the Father. To win soul is to save people. No? Through us. Tayo instrumento. So one purpose. Because we love God, we love people. Ganun lang kasimple ang plano ni Lord sa ating lahat. Win your family, lalo na ngayong Christmas season. Second, purpose is to save sinners. And we are all sinners. Sabi ni Paul, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Trustworthy saying ito na kailangan nating tanggapin. Pwede natin pagkatiwalaan, trustworthy. Kailangan natin full acceptance, tanggapin sa buong puso. Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Oh, si Paul, he considered himself to be the worst. Alam natin ang istorya ni Paul, di ba? Persecutor siya ng mga Christians.
Akala niya tama siya, mali pala. Di ba tayo, marami rin tayong akala. Akala natin tama yung dati. Di ba? Tama yung religion natin. Marami tayong maling akala. Pero hindi religion ang pinuntahan ni Jesus dito. Why He became man? To save us. Relationship. Lahat ng makatanggap, magkaroon ng relationship kay Jesus Christ, masave. Not through religion. Ilan ba ang religion sa buong mundo? Ang dami. Di ba? But saan ba ang salvation? Personal relationship kay Lord. Hindi sa religion natin. Amen? Amen. And then, sabi dito, Hebrews 9:26b. But now He has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of Himself. Paano mawala yung ating mga kasalanan? Through Jesus Christ. To do away with sin by the sacrifice of Himself. It is only through Jesus Christ. No? He paid for our sins. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. At paano ma-apply sa atin yung kapatawaran? Tanggapin lang natin yung ginawa ni Jesus, kung who He is, kung sino siya, at siya ang magiging Savior, tagapagligtas nating lahat. Amen. And the third, to bring light to a dark world. Ang buhay natin, madilim. Dati, lahat tayo madilim ang mga buhay. Dahil lahat tayo may mga kasalanan. So madilim. Tingnan mo yung katabi mo, madilim ba? Dili, hayag na siya. Hayag na yung nawong, di ba? Hayag na. I have come to the world as light, so that whoever believes in me, sino daw? Whoever who believes in me. Whoever believes in Jesus Christ will not remain in darkness. If you do not believe in the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are still in, saan? In darkness. And how many people are still in darkness today? Sa pamilya nyo, ilan pa ang in darkness? Di ba? Ilan ang in darkness? Makakalaman nyo yan sa mga ugali nila, sa mga sinasabi nila, o kung saan sila pumupunta. Kasi wala pa si Jesus, huwag nyong awayin. Natural yan kasi wala pa si Jesus. Parang tayo rin, dati, di ba? Kaibiganin natin, close relationships with family, kahit ganyan, huwag nyong insultuhin. Huwag nyong sabihin, huwag nyong i-criticize. Kaibiganin nyo, and then pag kaibigan na kayo, makapag-share na kayo openly. Amen? They do it in a loving way, always. Di ba? Si Jesus, He did it in a loving way. Paano yung loving way ni Jesus? He sacrificed Himself. Can you sacrifice for your loved ones? Can you sacrifice for your loved ones? Amen. Okay. Baguhin pala ang tono. Okay. Okay, number 4, to destroy the devil and his works. Ang trabaho ng demonyo, mas marami ang kasama niya sa impyerno. That's why he planned it out from the beginning na magkasala ang tao. Para makasama tayong lahat sa kanya. Di ba? Yun ang plano. That's the work of the devil. Alam niya ang kanyang destiny. Papuntang impyerno siya. At naghahanap siya ng damay. Gusto niya kasama ang mga tao. Sabi ni Satanas, bakit kayo ang mahal ni Lord? Bakit namatay si Jesus para sa inyo? Di ba? Unfair. Gusto ko kasama yung mga tao. Because the enemy cannot punish the people, cannot punish God. Wala siyang capability. So ang ginawa niya, gusto niya, i-punish yung mga tao. Kasi ang tao mahal ng Lord. Mahal tayo ni Lord. Kaya gusto tayong sirain ng demonyo. Amen? And Jesus came to destroy the works of the devil. Okay? Since, therefore, the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things,
that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Okay, ang kamatayan, ano yan? Konsekwensya ng kasalanan. When we were created, hindi sana tayo mamamatay. Eternal life with God, ang plano ni Lord. But dahil sa kasalanan, mayroong kamatayan. But ang ginawa ni Jesus, namatay siya para hindi na tayo kailangan mamatay. Magkaroon tayo ng eternal life. Amen? So, 1 John 3:8, whoever makes the practice of sinning is of the devil. So tayo mga anak ni Lord, hindi na natin i-practice yung habitual sinning. Nagkakamali pa rin tayo, nakakasala pa rin, pero nagre-repent, nagbabago. Di ba? Hindi yung kasalanan na gina-maintain mo. No? Lord, naintindihan mo ito, hindi ko to pwede iwanan na kasalanan kasi dito ako nag-enjoy. Di ba? Whoever makes a practice of sinning is of the devil. So gusto ni Lord, tanggalin natin lahat ng kasalanan, and then kung magkamali tayo, mag-repent. So He came to destroy the works of the devil. Sabihan mo yung katabi mo, hindi na bagay ang kasalanan sa iyo. No? So ano pa ba yung mga kasalanan na ginagawa mo? Di ba? Ngayon, may mga bago tayong kasalanan na sikrito lang. Dati noon, kung magkasala ang tao, paano? Pupunta pa, aalis pa sa bahay para magkasala. Di ba? Pupunta pa sa isang lugar para mag-indulge. Di ba? Pero ngayon, hindi mo kailangan umalis. Sa kwarto mo lang or sa bahay mo lang, ikaw lang mag-isa, pwede ka na magkasala. Kasi may internet na. Di ba? Amen? May internet na. Pwede kang magkasala anytime. Kasi sa loob ng simbahan, makasala ka pa rin kasi may cellphone ka. May data pa. Di ba? So, ganun. Sabi dito, ang anak ni Lord, hindi na habitual sinning. You probably practice self-control. Hindi natin pinupuntahan ang mga sites na hindi dapat puntahan. Amen? Amen ba? Diba? So, let's be aware. Sa atin lang, hindi lang sa atin, kundi yung mga anak ninyo. No, be careful, yung mga growing up kids, teenager, okay? Yan, maliit pa yan sila, marunong na yan magbukas ng cellphone, mag-internet, di ba? At inaiwanan nyo lang, hindi nyo alam kung anong ginagawa nila sa kanilang cellphone. So this times is really perilous times. Maraming magagandang bagay na ma-experience natin dahil meron tayong internet. Importante siya. Pero marami ring dangers. As parents, kailangan aware tayo dyan to protect your own kids. Amen. Amen? Amen. So, and the last is to bear witness to the truth. Basahin natin John 18:37. Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, listen to my voice." So Jesus alone is the truth. Amen? I am the way, the truth, and the life. We can experience eternal life only through Jesus. And He is the only truth. Importante ito because in this generation, nangyayari na yung truth nagiging relative. Okay? Iyan ang truth mo. Ito rin yung truth ko. Magkaiba tayo ng truth, pero pareho tayo in the truth. Hindi po tama yan. It's a false. It's a deception. There is only one truth. Either you are in the truth or you are following a lie. Amen? Either you are in the truth, yung mga kaibigan nyo, yung family nyo, they are either in the truth or in the lie. At saan makita ang truth? Bible. Jesus is the truth. There's no other truth. Amen? At tawag sa atin, sa ganitong linya, tayo ngayon nagiging fundamentalist. Fundamentalist tayo sa Bible kasi we do not accommodate any other teaching
but only the Bible. But that's the truth. Fundamentalist talaga tayo. And because of this belief that we have, yung maiwan sa tribulation, papatayin ng mga by this claim na we are in the truth, Jesus is the truth. Magiging crime yan. Later on, magiging crime. Kaya, glory to God, before that happens, may rapture ang mga Christians. Kaya sabihan mo yung katabi, huwag kang magpaiwan. Amen? Truth is not relative. There is only one truth. It is found in Christ alone. Amen. We cannot obtain eternal life apart from Jesus. If Jesus did not come one Christmas day, there is no eternal life. Amen. Ngayon, may request yung mga first-timers natin to stand. Amen. Yung mga first time natin, huwag kayong mahiya, just stand up. Okay? Gusto lang natin i-affirm ang faith nating lahat para sure tayo na kasama tayo sa kingdom ni Lord, no? So just stand up. Amen. So ngayon, no? Jesus, tayo lang. Tayo lang muna, no? So don't forget, Jesus came to save us. Okay? Jesus came to deliver us from darkness. So we are now in the light. Do not forget that Jesus destroyed the work of Satan at the cross. And to believe in the truth. And the truth is Jesus Christ. Gusto natin yan, di ba? So mag-pray lang tayo na si Jesus will become your personal Lord and Savior in your life. Let's bow our heads, all of us, no? And follow after me with this prayer. Lord God, thank you for your truth. That one Christmas day, your Son, Jesus Christ, was born. Through Mary, your servant, who was obedient to your will. And also to Joseph, who became supportive as a father. Lord God, we understand Jesus' work at the cross. He died on the cross to pay for my sins. So today, with all my heart, I declare that Jesus Christ, the Son of God, died to save me. And I receive Jesus Christ in my heart as my Lord and personal Savior. Amen and amen. Palapakan natin si Lord. Thank you. Pwede na tayong maupo. No? Congratulations. So this is just the start. Grow in faith in the Lord by reading your Bible, attending church services, church na tinuturo yung ang Bible, ng scriptures. Amen? So may I request everybody to stand as we minister to each other. Let's bow our heads. As you bow your heads, willing ba mo nga magiging channel, magiging instrumento sa Ginoo, nga magamit sa Ginoo, like Joseph and Mary, no? Especially karon nga Christmas season, kamo ang instrumento for family reconciliation, kung doon na may misunderstanding, doon na may mga away-away, kamo ang gamiton ni Lord nga ma-reconcile ang mga misunderstanding within the family. Willing mo magamit ni Lord? Amen? Kamo, no? Instrument of reconciliation where love, peace, understanding in the family will reign. No? Ma-reconcile ang mga misunderstanding karong panahon sa Christmas. Amen? Are you willing to be used by God? Another one is that, unsa man nimo mga plano, maybe ang plano nimo o ang plano sa Ginoo nag-collide, wala nagka-align. Willing ba ka nga mag-prevail ang plano ni Lord sa imong kinabuhi? Amen? Because God's plan will always prevail. His plans will always prevail. But are you willing to receive it with open heart, with willingness of heart?
No? Kung ang plano nimo dili ba nag-align sa plano ni Lord? Lahi unta imong gusto, pero inani man ang nahitabo karon, maybe dunay purpose ang Ginoo nga iyang gi-allow na sa imong kinabuhi igsuon. Are you willing to receive that? And align your plans to God's plans? Usahay, ang plano ni Lord is not easy to understand. Nalibog ka, waka kasabot, sama kang Mary. Nalibog po to siya, natingala po siya, anong siya man ang gipili. But God will reveal Himself to you. No, makikistorya si Lord sa imuha. Maybe, padamguhon ka ni Lord. Maybe, sa pagbasa nimo sa Bible, doon ay istorya si Lord sa imuha, nga dapat nimong himuon. Or maybe through your leader or your pastors. Are you willing to obey? Even when you do not completely understand. No? To obey the Lord, even when you do not completely understand. Like Mary and Joseph, they did not readily understand everything. Ano mangyari, ano maging resulta, but they trusted God. Nagsalig lang yun sila sa Ginoo. Amen? Lord, I pray nga ang among pagtuo, Lord, sa imong mga anak, nga makita yun, Lord, especially karon nga Christmas. Nga sama sa mga leksyon nga among nakuha gikan sa kinabuhi ni Joseph ug ni Mary. Nga ikaw, Lord, ang mahimaya, mag-glorify sa mga kinabuhi sa imong mga anak. Because, Lord, you are doing many things in this life. You are going to reach out to more people, Lord, to our friends, our families, at kami po ang gamitin mo. Lord, today, nakita ni mo, Lord, ang imong mga anak, they are standing. Hindi lang ang kanilang pagtayo, Lord, ang nakita mo din, Lord, ang kanilang mga puso. Nakita mo, Lord, ang kanilang commitment, nga nag-change ang kanilang mga plano, mag-change ang kanilang mga plano, willing sila na tanggapin, Lord, ang plano mo para sa kanilang buhay. Willing sila, Lord, na magamit mo, lalo na ngayong Pasko. Sa aming mga reunion, sa aming mga parties, na, Lord, hindi lang basta parties ang mangyayari, hindi lang basta kainan lang ang mangyayari, yung pag-rejoicing lang ang mangyayari. But, Lord, you will provide an opportunity that they can share, Lord, the gospel to their friends and loved ones, Father. Lord God, bless your word today. Bless, Lord, everyone standing here. Bless, Lord, every family represented here today. I pray, Lord, for healing sa mga pamilya nga dunay nagkasakit, O God. Akong gi-apply, Lord, ang imong dugo. Kung nakaayo ka kaniadto, Lord, nakaayo ka karon. You are the same yesterday, today, and forever, Father. And I pray, God, that your people standing magiging instrument, Lord, instrument of reconciliation, Father. Lord, you are reconciling the world to your Son, Jesus Christ. Lord, I pray that we'll become agents of reconciliation, ambassadors, God, of your kingdom, that we will represent you, Jesus Christ, to the people of the world. That's why, Lord, we pray for every happiness group, for every circle of friends ministry, sa mga bahay-bahay, sa mga opisina, that we can share our Lord Jesus Christ. Lord God, bless your people, bless everyone, and we are joyful to receive your word today. In Jesus' name, amen. And then, palakpakan natin si Lord. Sige, pwede na po tayong maupo. Okay, good morning, church. Good morning, everyone. Good morning. So, good morning. What time is it? Amen. It's time to give. So, before ko mag-start, I would like to introduce myself. So, I am Jair Kabilao, and I'm one of the disciples of Jesus under Christ Hunters Network. And our key text for today is found in Matthew 6, 3-4. Matthew 6, 3-4.
But when you give to the needy, do not let your left hand know what is your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Amen. So mo ni ang word ni Lord no na gi-impress niya sa ko at today sa akong devotional. So this season, no, dagan jud no gianigta, gilindolta, pero wala joy maka ano no kanang wala joy maka pildig yun no sa gugma sa Ginoo gyud. Even at times no na dagan jud naka-experience og trauma, dagan naka-experience og kanang kulba, pero still we praise the Lord for the protection that He has given us. And first, no, I praise Jesus for everything. No, and I am a Bukid teacher for 5 years already. Grabe, no? And I asked the Lord, paano na ko sugdan, Lord, ang happiness group? Kay ako lang isa dito, Lord. Ana, wala ko'y kauban. No, and God just told me, sugdi sa sulod sa classroom. Ana, gid siya. So I started the happiness group last school year in senior high department. Okay, duwala man ang classroom naman sa senior high. Magpulianay lang may. Okay, and where God miraculously touched the hearts of 60 students. No, amazing guys, the Lord. And this school year, again, to nag-start ang formal class ng August, 70 students were saved, yun, and received Jesus Christ. Makailak si Lord. And nakapadayon Japon mig HD up to this time. Amen. And next year, no, God has, nikalit lang yun si Lord o kanang plano ba na kanang God has already plans for Kiay Integrated School na libuton na mo ang tibok classroom sa school to share His salvation in every classroom. Kay this season, Jude, sadly, no, I would like to share this one na nagataas Jude ang number of students sa bukid na nagalaslas and nagatry magbigti. No? And I know na Jesus is just the answer for these problems. And makasad pero we need to intercede. Mas powerful Japon si Lord. And Jesus can destroy the devil and his works. Ngayon ni Toro ka ganina. Amen kayo. And yes, kapoy ang work, pero makawalag ka kapoy, Jude, mag-serve kay Lord, knowing that these 70 students, Jude, kay may different struggles. Usahay teacher ka, usahay naasad kay classroom charity. No, knowing nga need di mo tagaan ang mga estudyante nga walay pampalit sudan, no, kanang mga walay baon, gutom, tapos 2 to 3 hours maginalakaw gikan sa ilang balay paadto classroom or sa school. But I thank God for all these provisions. No, to be honest, dili jud ako gusto i-share, pero just to boast myself, pero I would like to boast in the name of the Lord. Kay all these years, no, maayo jud kayo siya all the time. No, and I boast in the name of the Lord, and we cannot experience these temporal and eternal blessings without Him. To all teachers, kunay teachers dire, school heads, no, and nalala jud ako tong challenge ni Kuya Chito sa mua. Dili jud ako ni makalimtan siguro 2 years ago na dapat ang teacher dili lang siya mag-focus sa academics, mag-focus pud gyud siya no to win souls and make disciples. Amen. No, and accept this challenge. Biski asa tay butang ni Lord. Siguro next school years basi ma-transfer na ko, but still I will never stop doing the vision yun gihapon. No, kay that is our kanang love na mahatag na to kay Lord. No? And no, kahit saan man na i-assign ka ni Lord, no, miski asa na workplace or estudyante pa ka, trabahante man ka, basta gawin mo lang. No, siya na bahala mag-bless sa imuha in all means. No, praise Jesus. All glory and honor belong to Him. And let's raise our tithe cards and let us pray. To our God of forever, our sovereign God and God of provision, we praise and adore you. You have given us so much even in our unfaithfulness. Thank you for your grace, for the peace of mind, and all the provisions you've been showering every day. I declare love and joy in this ministry, provision for those who struggle in their finances,
joy in their workplace, promotion after promotion, and provision of work sa mga nagapangita og trabaho and mag-put up og business. I declare healing for those who are sick and broken. Salamat, Ginoo. You are the center of our lives and we cannot do nothing without you. I-bless among tithes and offering para sa imuha. And we love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give. Welcome sa Christian Church Fellowship International Gensan. Sa mga karon pa lang nakituyog sa atong simba, daghang salamat sa pagahin sa inyong oras uban kanamo. Mao kini ang mga schedules sa atong simba. Alas 9 sa buntag, alas 2 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Aduna pud kitay available videos sa atong Sunday worship celebration nga i-upload kada Domingo sa gabi ug matan-aw kini sa atong YouTube channel. Apil na sa atong dawn prayer meeting alas 5 sa buntag sa matag unang Sabado sa bulan. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong simana. Para sa mga gustong mohatag sa ilang mga ikapulo ug mga halad online, naka-flash sa screen ang atong BPI, GCash ug PayMaya accounts. Malipayon nga paghatag. Kung aduna mo'y dugang nga mga pangutana, palihog duuli lang ninyo ang inyong life group ug network leaders. Panalanginan kitang tanan sa Dios ug magkita ta sunod Domingo. Amen. Are we blessed this morning? Sige, manindog tang tanan. And let us all lift up the name, the beautiful name of Jesus. Amen. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, left our slain. Joy and peace, strength and hope, grace and flows of fear away. Jesus, what a beautiful name. Come on, sing it again. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that flows so fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Truth reveal, my future seal, heal my pain. Love and freedom, life and warmth, grace that flows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Rescued my soul, my stronghold, lifts me from shame. Forgiveness, security, power and love, grace that flows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Joy and
to the Lord. Let's be in the receiving mode. Let's receive the Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is. Let's give back all the glory to the Lord. For thine is the kingdom and the power and the A blessed morning to everyone.